Magandang oras mga kababayan. Narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lumakas na at naging isang tropical depression na ang LPA na patuloy nating minomonitor. Alamin natin ang mga biglaang pagbabago sa kilos at galaw nito at ang mga lugar na dadaanan ng bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang Tropical Depression Wilma ay bagyang bumagal habang nagpapatuloy ang paglalakbay nito sa Philippine Sea, silangan ng Northern Samar. Sa pinakabagong datos na nakuha natin, tinatayan na sa layong 545 kilometers na lang ito sa may silangan ng Katarman, Northern Samar. Taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugso na umaabot sa 65 kilometers per hour. Ang central pressure nito ay nasa 1,004 hectopascals, indikasyon na nanatili pa itong mahinang bagyo, ngunit may potensyal pang lumakas kapag nakahanap ng mas favorable condition sa karagatan. Sa takbo naman nito, kumikilos si Wilma pakanluran, timog kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Hindi kasing bilis ng nauna, pero sapat na para magdala ng mga pagbabago sa panahon sa mga susunod na araw habang papalapit sa ating landmass. At bagamat isang tropical depression pa lamang, malawak na hangin na agad ang dala ni Wilma. Ang mga storm winds nito ay umaabot hanggang 220 kilometers mula sa sentro. Ibig sabihin kahit nasa malayo pa ang mismong mata ng bagyo, maaari nang maramdaman ang epekto nito sa ilang lugar sa Eastern Visayas at kalapit na mga rehiyon. Sa kasalukuyan, nakataas na ang tropical cyclone wind signals habang patuloy ang paglapit ng bagyo sa silangang bahagi ng bansa. Sa ngayon, umiiral ang signal number 1, ibig sabihin, maaaring maranasan ang malalakas na hangin sa susunod na 36 hours, kaya asahan ang lakas ng hangin na nasa pagitan ng 40 hanggang 60 kilometers per hour na posibleng magdulot ng minimal hanggang minor na epekto sa mga kabahayan, puno at ilang may hinang instruktura. Sa Luzon, sakop na signal ang timog na bahagi ng mainland Masbate. Sa Visayas, nakataas na ang signal sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Kasama rin dito ang hilagang bahagi ng Cebu. Kasama rin nasa signal ang Bantayan at Camotes Islands at malaking bahagi ng Silangan at Gitnang Bohol. Sa Mindanao, apektado ang Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bukas Grande Islands, gayon din ang Dinagat Islands. Nasa ilalim din sa signal ang hilagang bahagi ng Surigao del Sur, pati na rin ang hilagang bahagi ng Agusan del Norte. Habang nagpapatuloy ang paglapit ng bagyo, inaasang mas lalakas ang ihip ng hangin at posibleng lumawak pa ang saklaw ng mga signal, kaya't para sa mga nasa nabanggit na mga lugar, maging mahinahon ngunit mapagmatsyag, ihanda ang mga posibleng liparin ng hangin at siguraduhing matibay ang pagkakabit ng bubong at iwasang lumabas kung hindi naman kinakailangan. Para naman sa coastal water condition ngayong araw, inaasahan na magiging mapanganib ang lagay ng karagatan sa malaking bahagi ng silangan at hilagang seaboards ng bansa. Unahin natin ang pinakamataas na kondisyon ng dagat. Maaaring umabot hanggang 5.5 meters ang taas ng alon sa hilaga at silangang baybayin dagat ng Catanduanes, pati na rin sa mga seaboards ng Northern Samar. Sa ganitong antas ng alon at lakas ng hangin, lubang mapanganib ang paglalayag para sa anumang uri o laki ng sasakyang pandagat. Ang pinakamainam na hakbang para sa mga marino ay manatili muna sa pantalan o kung sakaling nasa laot na, humanap ka agad ng ligtas na kanlungan. Aabot naman hanggang 5 meters ang alon sa silangang bahagi ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Albay, Sorsogon at sa may Eastern Samar. Mataas din ang alon sa hilagang bahagi ng Aurora at sa ilaga at silangang baybaying dagat ng Polillo Islands, Camarines Norte at Camarines Sur. Ang kombinasyon ng malalakas na hangin at malalaking alon dito ay may dalang panganib sa sinumang magtatangkang pumalaot. Samantala, makakaranas naman ng rough seas na abot hanggang 4 meters ang mga seaboards ng Batanes, ang kanlurang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng Aurora, at ang kanlurang baybayin ng Ilocos Norte. Mataas din ang alon sa silangang bahagi ng Dinagat Islands, pati na sa Siargao at Bukas Grande Islands,
at maging sa hilagang baybaying dagat ng mainland Quezon. Hanggang 3.2 meters naman ng mga alon sa hilagang bahagi ng Cagayan at Ilocos Norte, sa nalalabing seaboards ng Babuyan Islands at sa baybayin ng Union, habang sa Pangasinan at Surigao del Sur naman, inaasang aabot hanggang 3 meters ang taas ng alon. Sa lahat ng maliliit na bangka at motor bangka, lalo na sa mga kulang sa kagamitan o hindi sanay sa ganitong kondisyon, pinapayuhan natin na huwag munang pumalaot. Sa ngayon, ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Manatiling nakatutok sa mga susunod pang abiso at mag-ingat habang nanatiling magalaw ang ating karagatan. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw dahil kay Bagyong Wilma, inaasahang magiging pinakamabigat ang ulan na maaaring umabot hanggang 100 hanggang 200 millimeters ang posibleng bumagsak sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. Ang ganitong kondisyon ay katumbas na maraming oras na tuloy-tuloy na malalakas na ulan. Samantala, aabot naman sa 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan sa mga lugar sa Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Surigao del Norte, Dinagat Islands, gayon din sa Agusan del Norte, Misamis Oriental at sa May Camiguin. Hindi man kasing bigat ng nasa Samar provinces, sapat pa rin ito para magdulot ng mabilis na pagbaha, lalo na sa mababang lugar. Bukas araw ng Sabado, December 6, magpapatuloy ang pinakamabigat na ulan na aabot sa 100 hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran at sa may Leyte. Samantala, aabot naman sa 50 hanggang 100 millimeters sa may Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Surigao del Norte at sa may Dinagat Islands. Pagsapit naman ng Linggo, December 7, lilipat na ang sentro ng pinakamabigat na ulan sa Aklan at Capiz kung saan muling maaaring umabot hanggang 200 millimeters na dami ng ulan. Sa ganitong antas, iwasan munang tumawid sa mga ilog o mabahan lugar at maging handa lalo na kung nakatira sa landslide prone areas. Samantala, bahagyang mas mababa ngunit critical pa rin ang dami ng ulan sa may Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Biliran, Leyte, Northern Samar, Eastern Samar at Samar na abot sa 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan. Mahalagang tandaan na mas mataas pa ang aktwal na dami ng ulan sa mga lugar na bulubundukin o mataas ang elevasyon. Dahil dito dumadaloy ang hanging nagtutulak ng ulap pataas kaya mas madali itong bumuhos bilang ulan. At kung may mga lugar na marami nang nararanasang ulan nitong mga nakaraang araw, mas madali pang lumala ang pagbaha dahil basa na ang lupa at hindi na kayang sumipsip ng tubig. Ayon naman sa track at intensity outlook ni Bagyong Wilma, mas lumilinaw na ang direksyon at posibleng epekto nito sa mga susunod na araw. Sa ngayon, kumikilos si Wilma pakanluran timog kanluran at inaasang magpapatuloy sa ganitong galaw hanggang Sabado. Pagkatapos nito mga kababayan, inaasang liliko na ito pakanluran habang tinatahak ang kabuuan ng forecast period. Sa forecast track, posibleng unang tumama ang sentro ni Wilma o landfall sa Eastern Visayas o sa may Dinagat Islands sa pagitan ng bukas ng gabi hanggang Sabado ng umaga. Pagkatapos ng unang pagtama, tuloy-tuloy itong tatawid sa malaking bahagi ng Visayas hanggang Linggo. Mula roon, lalabas ito ng landmass tatawid sa Sulusi at posibleng dumaan sa hilagang bahagi ng Palawan sa pagitan ng Linggo ng gabi at Lunes ng umaga. Sa lakas naman nito, inaasahang bagyang lalakas si Wilma bago tumama sa lupa. Gayunpaman, mananatili pa rin itong isang tropical depression habang nasa loob ng bansa. Mas mataas ang tsansa ng intensification kapag nakalabas na ito sa West Philippine Sea kung saan mas mainit ang dagat at mas favorable ang kondisyon para sa pag-develop ng isang bagyo. Habang unti-unting lumalapit si Wilma, ngayon pa lang mahalagang ihanda ang inyong mga tahanan at komunidad. Siguraduhin matibay ang pagkakabit ng bubong, iligpit ang mga gamit na maaring liparin ng hangin at linisin ang mga kanal upang maiwasan ang biglaang pagbaha. Para sa mga nasa coastal communities, bantayan ang galaw ng dagat, lalo na kung malapit sa mga lugar na madalas bahain o tamaan ng storm surge. Para naman sa mga residente sa landslide prone areas, maghanda ng go bag, alamin ang pinakamalapit na evacuation center at makinig sa anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan.
At ang pinakaimportante, huwag mag-atubiling lumikas kung kayo ay pinayuhan ng mga lokal na otoridad. Patuloy kami magbibigay ng pinakabagong update habang papalapit si Wilma at habang nakikita ang pagbabago sa galaw at lakas nito. Maraming salamat mga kababayan sa patuloy na suporta at huwag kalimutang mag-ingat ngayong nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.